Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. So ito kabibig ha. Ay nako, rumesbak si Senator Amy Marcos sa mga parinig ni Bongbong Marcos. Sa sinabi ni Bongbong Marcos na kung sino yung nakita niya sa TV, hindi ko yung kapatid. Sana maging maayos at mabuti ang kanyang kalagayan. Nako po, akala ni Bongbong Marcos na hindi makakarating yon kay Senator Amy Marcos. Sinagot ni Senator Amy Marcos, rumesbak ang ating manang Amy. Oy, rumesbak talaga siya. Kabibig, akala kasi ni BBM na hindi edited man na ni Senator Amy Marcos. Ito ha, ito ang pag-respect ni Senator Amy Marcos. Share ko sa inyo ang isang quote. Nakita ko lang kanina. Share ko lang sa inyo. Ito kabibig. Yan BBM on Senator Amy Marcos allegation, alam nyo na, yung gumagamit ng noon dahil may tatay pa kami, hindi ko po siya responsibilidad. Nung tumanda, ay mas magiging nakabahala. Batid ko nga alam nyo na, kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, pag naglagay siya sa tahimik, ay magkaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong. Pagkalulong sa, alam niyo na. Sumagot si BBM kanina. Ang sabi ni BBM, for a while now, we've been very worried about my sister. The reason, because the lady that you see talking on the TV is not my sister. Hindi siya yan. We are very worried about her. I hope she feels better soon. We are no longer travel in the same circles, political or otherwise. So, bale, sa atin na sinabi ni Bongbong, parang kanya na rin sinabi na hindi ko na siya kapatid. Hindi na siya yung kapatid ko. Hindi na kami same circle, hindi na kami same wavelength ng pag-iisip tungkol sa politika at kung ano-ano man. Parang on the other way around, parang itinaboy na ni Bongbong Marcos si Senator Amy Marcos bilang kapatid. This statement proves na hindi na kinikilala ni Bongbong Marcos na kapatid ni Senator Amy Marcos. Yun po ang aking interpretasyon ha. Kasi we no longer travel in the same circles, political or otherwise. It means, hindi ko na siya kilala, hindi na kami katulad ng dati na we have on the same area of friends, circles, and political views and otherwise. Yun kami, big. So parang hindi na yan si Amy na nakilala ko. Hindi na yan yung kapatid ko. Parang sinabi niya, hindi na kita kapatid. Well, alam nyo ba kung ano ang sinagot ni Senator Amy? Akala nyo si Senator Amy nasaktan? Sabi ni Senator Amy, Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako, Senator Amy Marcos. Nako, patunayan mo, ading. Kung ano-ano na nakikita mo. Grabe si Senator Amy Marcos. No? Grabe ang kanyang pagbasag. Binasag talaga ni Senator Amy ang trip ni Bongbong Marcos. Kung ano-ano naman mga nakikita mo. Ano bang nakikita ni Bongbong Marcos? Diba? At ito pa ang pasabog ni Senator Amy Marcos. May pasabog eh. Akala nyo, si BBM lang may pasabog sa araw na ito. Si Senator Amy, may pasabog din siya kabibig. Diba ito Ito ang pasabog ni Senator Amy Marcos. Sabi niya hindi ko gusto ang mga pagsinding na ganap dyan sa palasyo. Hindi naman ako inimbita. At kung sasabihan man ako, hindi rin ako pupunta sa Christmas tree lighting. Hindi ko gusto ang mga pagsinding na gaganap dyan sa palasyo. Anong klaseng pagsindi? Sindi-sindi party? Pagsindihan party? Sabi ni GL, the double meaning is doubling. Magdala po kayo ng foil, isang box. Double meaning yung sindi. Double meaning. The design is very double meaning. Puro aluminum foil lang ba, Senator Amy Marcos? O yun, kabibig ha. Yun ang komento ng ating mga netizen hinggil sa parinig ni Senator Amy Marcos na ayaw,
Even though imbitahin siya, hindi siya pupunta doon. Kasi ayaw yung pagsindi-sindi daw. Mga kasindihan dyan nangyayari dyan. Senator Amy talaga, no? Ay, naku, Senator Amy Marcos, sinabi mo na lahat-lahat. Ang taong bayan na ang mag-isip kung ano ba, niwala pa ba sila kay Bongbong Marcos or hindi. Masasabi ni Senator Amy Marcos, Bongbong, ako to. Kung ano-ano naman ang mga naging nakikita mo, ano ba naman nakikita mo, Bongbong? Ano ba nakikita mo? Mga alitap-tap na ba yan? Mga alitap-tap in the making. O, yan kabibig. Parang nataranta na si Bongbong Marcos no, sa mga nangyayari yun. Kaya ito itong si attorney Harold Respicio, meron din siyang own theory. Pakinggan din natin sa attorney Respicio. Ito kabibig Ito kabibig. Yan lang. Ngayon, tumataya siya at gusto niyang arestuhin si Zaldico. Okay, go ahead, sir. Pero pero alam naman niya na si Zaldico hindi uuwi dito at mahirapan silang arestuhin si Zaldico. Pero isa ito ulit na pakulo nila para kunwari ay ginagawa nila ang lahat para masolba itong problema na ito. Pero bossing, hindi mo may tatanggi na yung kasalanan ay nagawa mo na from the very beginning. Pwede bang mag-take ka na lang ng responsibility, please? Isang malakihang distraction ulit yan. Alam nila na si Zaldico ay hindi magpapahuli. Dahil alam niya na kapag nahuli siya at hindi siya state witness, madadawit talaga siya. At alam nila na kapag nahuli si Zaldico ay dadawit niya talaga si BBM. Kaya in the first place, ayaw nilang huliin si Zaldico. Kaso nga lang, alam nilang hindi magpapahuli si Zaldico. Hindi uuwi sa Pilipinas si Zaldico. Kaya syempre, walang cost sa kanila, walang risk sa kanila kapag mag-put up sila ng show. Na kapag ipakita nila sa tao, kunwari ay gumagawa sila ng paraan, ginagawa nila ang lahat para to put sa justice itong si Zaldico, pero alam nila na mag-fail din yon. Siyempre, win-win sa kanila, pero wag na tayong magbulahan dito, wag tayong magpapadala. Ngayon, tumataya siya at gusto niyang arestuhin si Zaldico. Yun kabibig ang naobserbahan ni Atty. Respicio. May point naman si Atty. Respicio, di ba? And speaking of point, nako, ito, sinabi ni Atty. Adi Fajardo na walang rekomendasyon ang isinumiting referral ng ICI sa ombudsman na nasasabi na may kasalanan ang kanyang kliyente na si dating Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control projects. Naku po, walang kasalanan daw doon si Martin. O ito si attorney. Kaya pala sabi ni Martin, my conscience is clear kasi hindi pala siya, wala siyang kasalanan. Eto kabibig, makinig tayo. Good day, everyone. My name is Ade Fajardo. I'm a legal practitioner based in Pasig City. Today, I'm relaying to you our reaction as counsel for former Speaker Martin G. Romualdez on the ICI referral to the Office of the Ombudsman as follows. We acknowledge the referral submitted by the Independent Commission for Infrastructure to the Office of the Ombudsman on November 21 and welcome the Commission's completion of its fact-gathering mandate. We respect the ICI's commitment to transmit all gathered evidence to the Office of the Ombudsman for further evaluation. The referral incorporates all evidence presented by former Speaker Martin Romualdez, his sworn affidavit, complete transcripts, and the full audio-video recording of his voluntary appearance before the Commission last October 14. Importantly, the ICI explicitly states that the referral, quote, is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez, end of quote. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. We trust that the Ombudsman will conduct an independent, thorough, and objective review of the evidence submitted. From the outset, we have consistently maintained that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Yun.
Mas palagay nyo, nasalita na ang lawyer ni ni Speaker Martin Romualdez. Anong naintindihan nyo? Kasi itong si Boyeng kasi may mga pasamting din siya kay Romualdez. Naalala ni Boyeng na brotherhood pala sila. Hala ka, brotherhood si Romualdez at saka si Boyeng. Eto kabibig, ang pag-amin ni Boyeng na friendship sila. Ito na. Hinggan natin. Point of view, when will you be ready to file a case against Martin? We've been studying the Martin Romualdez case for the past 40 days since we came into office. Let me tell you, Martin is a fraternity brother. Yes. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. We worked together in Congress. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was before I assumed office, but after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. I posited an idea that that the evidence is slow in coming because Martin, knowing him, never talks about money to anybody. That's his way of doing business, especially politics. He never talks about the money. But from the all that we see right now, it appears that flood control became a currency, a political currency of sorts. How this be treated as a criminal matter is another matter, is another issue. So we have to go and look at the evidence that will pinpoint a specific violation of law and a specific culpability. But there are other angles that we're looking at that I cannot reveal right now. Your point of view, when Yun kabibig brotherhood pala sila. Sabi dito pinag-aralan nyo na ba ang makasuhan or pinag-aralan nyo kung paano i-absuelto? Lamang talaga yung brotherhood sa public service, sabi na isang netizen dito. Ito pa ang mga komento. Kwento mo yan, ikaw ang may kaso, ikaw nga may kaso din. Kaya ba protector CMR? Ito, brother, kaya pala 40 days, babang luksa, alam. Kaya di siya talaga kakasuhan. Tell it to the Marines sa simula pa lang, alam niyo na magiging ending yan. Let the taxpayers suffer corruption because they are fraternity brother, a circus of explanation. New brand, the audacity and the indiscretion. So yung kabibig ang mga komento ng ating mga netizen. Ano sa palagay niyo? Ito Amy Marcos, mes back na kay BBM, kung ano. BBM, ano bang nakikita mo? Ate mo to. Tapos may sindihan party sa Malacanang. Kasi Senator Amy hindi nagpunta doon. Ang dami. Tapos si Martin, inosente pa. Kung kahit na sinabi ni Zaldico, kasi hindi daw yun take off, kaya hindi rin pwede magamit against Martin Romualdez. Ano pa ba? Tapos sinabi ni Remulla na 40 days na sila nag-aaral sa kaso ni Martin, pero hindi pa rin nakikitaan ng probable cause na pwedeng makasuhan. Ano ba talaga, kuya? Yun lang kabibig ang ating Slipper Lebat for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video, and share your blessing. Share your blessing. Bye everyone. See you next time.